Iba ang paraan ng selebrasyon ng mga Tsino sa pagsalubong sa bagong taon kumpara sa atin. Hindi ito katulad ng nakasanayan nating mga Pilipino dahil ito ay sumusunod sa galaw ng ikalawang New Moon ng taon pagkatapos ng winter solstice. Tayo ay nakabase sa Gregorian calendar habang sila naman ay sa lunar calendar. Ano mang gawin o magawa mo sa panahong ito ay ang siyang makakaapekto sa daloy ng swerte mo sa buong taon ayon sa kanilang paniniwala. Medyo marami ang kanilang mga do's and don'ts kaya sa panahong ito, madalas ay may mga kumpanya o establishments ang sarado. Lalong-lalo na sa pagbungad ng Chinese New Year o sa pinakaunang araw nito. Ito ay marahil upang makaiwas sila sa anumang bagay na para sa kanila ay malas na gawin. Sa video na ito ay may 18 bagay na hindi mo dapat gawin kung nais mong makiisa sa ganitong tradisyon na meron sila at kung naniniwala ka din dito. Ang ilan ay ipinagbabawal sa pinakaunang araw ng Chinese New Year at ang iba naman ay hindi dapat na gawin sa loob ng 15 araw na pagdiriwang nito. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago pa nating mga videos. Una, iwasan ang gamot. Umiwas sa anumang pag-inom ng anumang gamot, herbal man ito o hindi, sa unang araw ng Lunar New Year o Chinese New Year, sa paniniwalang magkakasakit ka sa buong taon kapag sinuway mo ito. Sa ilang mga lugar sa China, pagkatapos ng anunsyo mula sa kampana sa hating gabi para sa umpisa ng Chinese New Year, ang mga may sakit ay binabasag ang kanilang mga galipot sa paniniwala na ang kaugalian na ito ay ang siyang magtataboy ng sakit sa pagsapit ng bagong taon. Pangalawa, huwag magwalis. Ang pagwawalis o paglilinis sa araw na ito ay may kinalaman sa pagpalis ng yaman papalayo para sa kanila. Ang pagtapon sa basura ay sumisimbolo sa pagtapon ng swerte para sa kanila. Pangatlo, no unlucky words. Umiwas sa mga salitang may pangit o masamang konotasyon gaya ng patay, sakit, kahirapan, multo at iba pa. Gumagamit sila ng mga salita kapalit nito o ng euphemismo kung hindi maiiwasan, gaya ng may nawala na imbes na sabihing may namatay na. Pang-apat, iwasan ang pagkaing lugaw at karne sa almusal. Ang lugaw ay tinitingnan sa China na tanging mga kapuspalad lamang ang kumakain nito sa almusal at ang mga Chino ay ayaw simula ng taon sa pagkain nito dahil para sa kanila ito ay malas. Sa Budismo na isang major religion sa China ay bawal ang pagpatay sa hayop, kaya naman ang karne ay dapat ding iwasan sa ganitong panahon. Panglima, huwag paliguan o gupitan ang buhok sa panahong ito. Sa salitang Mandarin, ang buhok ay tinatawag na fa na may parehong bigkas katulad ng fakay na nangangahulugang maging mayaman. Kaya hindi maganda ang pagpapaligo o paggupit sa buhok sa umpisa ng bagong taon. Iwasan ang pagpapagupit dahil magdudulot ito ng malas. Pang-anim, huwag maglaban ng damit. Sa una at pangalawang araw ng Chinese New Year ay iniiwasan ang paglalaba. Ito kasi ang kaarawan ng Diyos ng tubig para sa kanila. Ang paglalaba sa mga araw na ito ay kawalan ng respeto sa nabanggit na deity. Sa sinaunang panahon pa lang, ang tubig ay simbolismo ng kayamanan. Ang pagtapon ng tubig ay pagtapon ng yaman ayon sa kanilang paniniwala. Pang-pito, ang pananahi ay iwasan. Noon ang mga kababaihan ay tambak ang trabaho sa pananahi, pero hindi nila ito ginagawa mula unang araw hanggang ika-5 araw ng Chinese New Year. Dahil kung hindi, naniniwala sila na magiging mahirap ang buong taon para sa kanila. Pang-8, huwag gumamit ng gunting at kutsilyo. Sinisimbolo ng mga blade ng gunting at kutsilyo ang matatalas na bibig ng tao kapag nakikipag-away.
Ang paggamit ng gunting sa unang araw ng Chinese New Year ay pinaniniwalaan na pag-akit ng alitan sa ibang tao. Pang-siyam, iwasan ng odd number sa halaga ng perang pangregalo. Huwag maglagay ng pera na may odd numbers sa halaga sa angpaw o red envelope. Dapat ito ay even numbers para doble ang swerte sa kulturang Chino. Maliban na lang ang number 4 dahil katumbas nito ang salitang kamatayan para sa kanila. Pang-10, ito ang mga malas na regalo. Huwag gawing regalo ang orasan, gunting o prutas na peras dahil may masamang kahulugan ito sa kulturang Chino. Pang-11, hanggat maaari, iwasan na makabasag ng pinggan at baso. Ang pagkabasag ay simbolismo ng kakulangan at malas at ang pagkakaroon nito sa Spring Festival ay kinukonsidera ng mga Chino na tagapaghatid ng malas, kawalan ng pera at pagkakawatak-watak ng pamilya. Kapag naman ito ay nangyari ng hindi sinasadya o hindi talaga maiwasan, gumagamit sila ng pulang papel para kuhanin ang mga piraso ng nabasag at sinasabi nila ang salitang Suy Suy Ping An na ibig sabihin ay buong taon, payapa at tahimik. Pang-12, hindi dapat binibisita ng isang babaeng anak ang kanyang magulang kapag siya ay nakasal na sa panahon ng Chinese New Year. Sa paniniwalang magdudulot ito ng kahirapan para sa mga magulang ng babae. Sa tradisyon nila, ang babaeng anak na may asawa na ay dapat na bumisita sa ikalawang araw ng Chinese New Year. Pang-13, iwasang umiyak ang bata. Ang iyak ng bata ay malas para sa kanila. Ito ay malas ang dulot sa pamilya kaya ginagawa ng mga magulang doon ang lahat ng paraan para hindi umiyak ang bata. Pang-14, walang pagbisita sa ospital o anumang pagamutan sa Chinese New Year. Malas ito para sa kanila at maaaring magdulot ng sakit sa bumisita sa buong taon. Hindi ito ginagawa maliban na lang kung talagang kailangan o emergency. Pang-15, iniiwasan ng pag-utang at pagpapautang ng pera sa Chinese New Year. Dapat din na lahat ng pagkakautang ay nabayaran na bago sumapit ang bagong taon at kung may nagkakautang naman sa iyo ay huwag paningil dahil magdudulot din ito ng malas. Pang-16, ang pagsusuot ng sirang damit, lalo na sa mga kabataan sa unang lunar month, ito ay nagdadala ng malas. Pang-17, huwag magsuot ng itim o puti dahil ang dalawang kulay na ito ay associated sa pagdadalamhati sa tradisyon ng mga Chino. Pang-18, mula una hanggang ika-15 araw ng Chinese New Year ay iniiwasan ang pagkatay ng hayop dahil ang dugo para sa kanila ay isang masamang omen. Ginagawa ang pagkatay sa hayop na kasama sa handa bago sumapit ang New Year's Eve sa kanila. Alalahanin na ang mga pamahiin ay walang siyentipikong basihan. Ito ay nag-umpisa pa lang sa umpisa ng sibilisasyon ng mundo at naipagpasa-pasa na sa loob ng maraming henerasyon at base na din sa naging karanasan ng ibang tao. Sundin ito para sa kapanatagan ng loob, pagrespeto sa paniniwala ng iba at paggalang sa ibang uri ng pananampalataya. Walang mawawala kung ito ay ating susundin. Ang importante ay manaig pa din ang pananampalataya sa Panginoon natin na siyang may likha ng lahat at kabutihan sa kapwa-tao. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fiddle Rosario. Thank you for watching.